Okay, Gilibers, sino po sa atin yung sobrang nangihinayang? Kaya ayaw kumuha ng insurance, ng HMO, or ng Kaiser. Marami po ako nakakausap na ayoko ng Kaiser, Doc. Maganda naman yung concept niya, pero ito yung mga ayoko. So, marami tayong reasons. In other words, pag tinignan natin, ang reason bakit hindi nagka-Kaiser o HMO or kumuha ng insurance is nanghihinayang. So, anong dapat nating mindset para hindi ka manghinayang? Kasi kailangan natin po ito. So, I want you to understand, lahat ng mga nasa abroad o dito sa Pilipinas, itigil natin ang panghihinayang. Ito ang dapat nating mindset. First, unang-una kasi, iniisip natin matagal. Di ba? Kasi ang Kaiser po is 7 years to pay, then meron siyang growing period para mag-grow ang pera natin. Kaya nga po siya long term. It takes 13 years. So, bali 20 years. So, sabi ng iba, Doc, ang tagal, ayaw kong mag-Kaiser. Okay, so, eto dapat mong mindset. Ang mindset mo dapat, mabilis lang ang 20 years. Kaya, sisimulan ko na para makapag-start ako. Imagine mo, ito may tumawag po sa akin. Taga OFW po siya sa ibang bansa. Sabi niya, Doc, sayang. Sana nung nagsisimula ka ng Kaiser, nung sinabi mo sa vlog mo, sumabay na ako sa'yo. Kasi follower mo ako nung principal ka pa. 2016 po ako nag-start Follower ko na po siya noon. Kaya lang, nangihinayang daw siya sa ibabayad niya monthly. So sabi niya, Doc, kung sumabay ako sa'yo, naka 7 years na ako kasi 7 years ko na pong binabayaran ng Kaiser. Last year ko na po ngayon. So maghihintay na lang ako ng 13 years to grow my money. So imagine mo, kung sumabay ka, naka 7 years ka na. Isipin natin, mabilis lang ang taon. Dati, di ba, 20 years old ka lang, ngayon 40 ka na. Dati, 30 ka lang, ngayon 50 ka na. Ako, dati parang feeling ko, kakagraduate ko lang before. 51 na ako. Dati, kakaselebrate ko lang ng 40 years old ko. Nagpalitsyon tayo. Parang, sabi ko, ito na yata yung second life ko. Totoo po yun. So, ngayon, 51 na ako. Imagine mo, 11 years na yung nakaraan. So, mabilis lang ang panahon. Kaya, pag nagbabayad ka, kung 20 years old ka ngayon, mag-Kaiser ka, 40 years old, okay na, tapos na, di ba? You have money para kung gusto mong i-reinvest uli yan, o pang negosyo mo, pwede mo nang gawin. Meron ka ng pampunan. O kung 30 ka ngayon, 50 years old. You have big money. Kung 40 ka ngayon, 60. Di ba? Bata pa 60. Kung 60 ka, Doc, 60 na ako or 50 na ako, 70, makiisip pa yung 70, nanay ko 76. Kung di nagdadialysis nanay ko, madami pa siyang pwedeng gawin. Ngayon din naman, napagluto pa yan, nakapag-prepare pa siya ng mga kailangan ko dito sa bahay. So, ibig sabihin po, mabilis lang ang panahon. Lalo ka na delay pag di ka nagsimula. Start ka na ngayon, okay? PM mo na si Doc. Doc, ngayon na nga, hindi ko natatapos yung vlog mo. PM mo ako sa personal FB ko. Yan po siya, okay? And, ito sabihin ko po sa inyo, i-share ko. Meron akong dalawang nakausap na OFW from Hong Kong. Last year, lagi ako sa Makati, sa IMG. Siguro na 3 times a week, nandun po ako last year So ngayon, merong umuwin dalawang OFW. Nakakwentuhan ko mismo, na-vlog ko. Kung makita natin, ito yung mga interview ko natapos na nila ang payment nila ng Kaiser. Taga-province po sila. Alam mo kung anong gagawin nila ngayon? Pang-ninegosyo nila. Hawak nila yung cheque from Kaiser. Imagine, kung sinabi nila na matagal yun, di sila nakapagsimula. Ngayon, wala na sila sa abroad, may pampuhunan sila ng pamilya nila. Imagine that. Ganun po kaganda ang Kaiser. Kaya, i-Kaiser mo na yan. Ngayon na, alright? Okay, so second, ito pa yung mindset natin. Yung, hindi ko pa kailangan yan. Ulitin ko example. It was not raining when Noah built the ark. Nung bang binild ni Noah yung ark, umuulan na, bumabagyo na, may baha na. Wala. Katirikan ng araw. Kaya siya pinagtatawanan. Ano sabi sa kanya? Ano ba ginagawa mo, Noah? Kainit-init ng araw, gumagawa ka ng bangka. So, ang mindset natin, I will build it now. Kasi, darating ang panahon, sabi ni Noah, kasi babaha, hindi nyo lang alam. So, ikaw ngayon, nakakaalam ka niyan. It's your wisdom as a person. Bawa, nasa abroad ka. Bata pa ako ngayon. Pero tatanda ako. Di ba madali na maisipin yun? Kailangan pa ba nating mag-lesson, mag-schooling para lang maisip mong tatanda ka? Hindi ba automatic tumatanda tayo? Darating ang araw, naghihintay ka lang panahon, kakailanganin mo yan. Kakailanganin nating magpagamot. Tandaan natin, makisig ka ngayon, yes, wala kang sakit ngayon kasi 30 ka lang pag umabot ka ng 50, wala. Pag umabot ka ng 60, wala kang sakit. Okay? So, kailangan natin ibaguhin ang mindset natin. I will build it now. Okay? So, ang mindset mo ngayon is, tatanda ako. Okay? I will need it.
And third po, ito po, pero bago yan, magkape muna tayo. Kape po tayo, Delivers. Now, next, wala po akong pera. Lalabanan natin yan. Wala akong pera. Alam mo, isipin mo, kaya mo. Lahat ng bagay na hindi mo nagawa kasi inisip mo hindi mo kaya. Pero lahat ng bagay na napagtagumpayan mo, ang inisip mo, kaya ko. Natatandaan mo ba? Di ba ang daming mahihirap na pinagdaanan mo, nalusutan mo, na-achieve mo, kasi sinabi mo sarili mo, kaya mo to. Alam nyo, isa sa pinakamahirap na pinagdaanan ko po sa buhay, nung nag-aaral akong PhD sa Miriam. Marami nagsasabi sa akin na, hindi mo kaya yan sa Miriam pa, hindi mo kaya mag-PhD dyan, ang hirap dyan. Mahirap po talaga, pero ang mindset ko, kaya ko to. Nakaya nila, kaya ko. And I did it. Kaya mo yan. Yung lowest plan na 2,647, below 40 years old po yan. Eh kung 50 ka, kagaya kita, 40 plus, 3,529 monthly, hindi mo ba kakayanin yan? Ilang 3,529 ang nagagastos mo monthly nang hindi naman mahalaga? Eh de, i-divert mo lang yung expenses na yan, lagay mo dito sa Kaiser mo. Di, wag ka munang bumili siguro ng damit, wag ka munang mag-shopping ng one time para yun sa Kaiser mo. Hindi ka muna magta-travel para sa Kaiser ko to. Ganun lang naman, di ba? Hindi pera eh. Problema, anong priority mo? Manood ng sine, mag-mall, o para sa future mo? Yun lang naman iisipin natin. Number 4 po. Ito po, number 4. Masagana naman ako, Dok. Yes, masagana ka. Pero ang mindset mo, parang sa Bible, may lesson sa Bible. Ang sabi po doon, may 7 years of harvest season. Pero may 7 years of famine. May 7 years na masagana ang buhay mo, pero may 7 years na mahirapan tayo. And it's true, di ba? Di ba yung na-experience sa buhay yon? May panahon na masagana ka, may panahon na wala tayo. E sa panahong masagana ka, mag-ipon ka. Sa panahong malakas ka, sa panahong malaki ang kita ng negosyo mo, sa panahong malaking kita mo dahil nasa abroad ka, sa panahon na malaking kita mo dahil maganda yung career mo, diyan ka mag-ipon para sa panahon na nalulugi ang negosyo mo, na umuwi ka dito sa Pilipinas, na mahina ang income mo, nakasecure ang future mo. It's biblical and it's happening. Hindi ko alam kung di yun na-experience, pero ako na-experience ko kasi yan eh. May season na marami kang pera, may season na parang hindi ganun kasagana, pero nakapag-ipon ka, hindi ka affected. Alright? And number 5, ito po sinabi ng aking one of my clients, nasa abroad din po siya. Sabi niya, Dok, kumuha ako ng Kaiser. Kasi pag nag-monthly ako, napo-pressure ko yung sarili ko na magka-Kaiser ako. So you have to pressure yourself. Alam mo, kung gusto mong bumuti yung future mo, kailangan may konting pressure. Kasi pag walang pressure, wala tayong ma-accomplish eh. Napansin mo ba? Pag may pressure, maganda yung output mo. Pag may pressure, maganda rin yung kita mo. Kasi meron kang kailangang bayaran, pambayad ng tuition fee ng anak mo, pambayad yun ng ilaw, kailangan kumita ka. Pinipilit mong magkaroon ng client, pinipilit mong may bumili sa negosyo mo. So, ganun din po yun. Dahil alam mo, may babayaran kang 2,647 a month or 3,529 or kung depende yan sa age mo sa plan na gusto mo, you will pressure yourself to produce that amount. Kasi alam mo, for your future. Alright? And last po, na mindset para hindi ka manginayang. Every time na magbabayad ka, isipin mo, this is for my future happiness. Para maging masaya ako at komportable ang buhay ko sa last chapter of my life. Imagine mo, yung last chapter ng buhay mo, magiging komportable, masaya, mapayapa. Kasi meron kang healthcare, meron kang pera, may investment ka na pwede mong gawin pang negosyo or pwede mong gastusin kung ano yung gusto mong gawin na magiging komportable ka. Imagine mo, naghirap ka na ng ilang taon sa buhay mo. Pagdating magmatanda ka na, hindi mo pa kaya ipaggamot ang sarili mo. Wala kang pera. Ayaw naman natin mangyari yun sa buhay natin. Okay? So, sa atin po lahat, Delivers, huwag ka nang manghinayang. Okay? Magsimula ka na ngayon. Hintayin ko message mo dyan sa aking personal FB. Maraming salamat. Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po.